Fishers! So, once again, andito tayo sa Barangay Ilustre. Pupuntahan ulit natin yung pond na kung saan tayo nag-fishing dati. Okay? And with some officials from the Office of the Provincial Government, sasamahan nila tayo na i-harvest yun because it is also part of their Adopt a Pond project ng Office of the Provincial Agriculturist. So, andun na sila, nauna na. Kanina umaga pa man din sila nagsimula na i-drain yung water. So, let's find out ilan lahat na kilo ang mahuhuli natin, ang maha-harvest natin. Let's go! Pa-lunch na rin. So, para may maunang mahuli, para mauna nang maluto. No? So, hihintayin pa rin. And, yung mga bata na nandun, kumukuha sila ng shell. So, aside doon sa isda, ay nakakahuli rin sila ng shell. So, kasali rin yun sa pandagdag ulam namin this lunch. And, ito ang maganda. Since this is a project of the Office of the Provincial Agriculturist, no, kaya nga may mga kasama tayong officials from there, and this is their project, Adopt a Pond. So, kapag kayo, may mga ponds kayo na hindi na nagagamit or hindi nyo na na-utilize or nag-stop na talaga kayo ng fishing, no, you can visit their office, nasa Amas lang po. You can visit their office para makapagtanong sa kanila and they can give you assistance kung paano nila kayo matutulungan, no. So, whatever things na pwede nilang maibigay, basta kapag may mga pond kayo na pwede nyong lagyan ng mga isda. So, either tilapia or hito, ganyan. Just ask and go to their office, no, for assistance. So, yun lang. This is available for all North Cotabateños. Okay, pauwi na kami. Pero hindi pa natapos doon lahat harvest. So, initially, meron kaming nakuha ang 15 kilos. Yes! 15 kilos. Tapos, eventually maraming carp. Maraming karpa na pala na nandun. Mas malalaki pa kaysa sa tilapia. Dalawang area naman kasi yun. Dalawang fish pond. And uuwi kami na may dala-dala ring mga anong tawag dyan, Tay? Yan, oh. Anong tawag yan na shellman? Ayan, so uwi muna kami for lunch. Kailangan po kasing i-document lahat kung ilang kilos lahat ang na-harvest from this project para naman makita if successful ba o hindi or kung anumang interventions na gagawin sa susunod pag magpapatuloy ulit for another time for fishing. So, doon naka-base. So, titinan doon ano yung pwedeng mga factors na nag-contribute sa kung mababa ba ang magiging result or ano yung mga good practices pag maganda naman yung result. Okay? Pauwi na. So, this ends our harvest time for the fish. So, see you next time. Bye!